Kumabog ang dibdib ni Glyza nang pumasok siya ng kusina. Pakiramdam niya pinagpapawisan siya nang makita niya ang bodyguard niya. Tila ba kasi automatikong nag-play sa utak niya ang ginawa nila kagabi. Para may bahagi ng utak niya na gustong umatras, ngunit siya si Glyza at di niya ugaling umatras sa umiwas dahil lang sa hiya. Napatikim siya upang alisin ang bara sa kanyang lalamunan. Naging dahilan naman yon para mababaling ang tingin sa kanya ni Elson. Gising ka na pala, do you want coffee? Parayad ang tinig ng lalaki. Tila babaliwala rito ang nangyari kagabi. Gayunpaman nakaramdam ng pagkailangan dalaga dahil sa titig ng kanyang kaharap. Yes, please. Nag-iwan siya ng tingin at kagad pumesto ng upo. Masakit ba ang ulo mo? Tanong ng lalaki habang abala ito sa kanyang ginagawa. Ni hindi siya nito nilingon. Di naman masyado. Ilang sandali lang kanyang hinintay at lumapit na ang bodyguard sa kanya. Ano pang gusto mo? Tanong nito sabay ng paglapag nito ng kape sa kaharap niyang mesa. Nagluto ako ng pancake, gusto mo ba? Napatango na lamang si Glyza. Kagad naman kumilos ang lalaki upang kunin ang bagong luto nitong pancake. Tila wala naman dapat ikailang sa kinikilos ng lalaki, ngunit di na iwasan ni Glyza mag-overthink. Ano lang kaya ang iniisip ng lalaki sa kanya? Iniisip kaya ni Elson na isa siyang klase ng easy to get na babae? Pero bakit tila wala lang kay Elson ang nangyari kagabi? May nangyari nga ba? O imagination lamang ngayon? O di kaya panaginip lamang? Maaring epekto na lamang ng labis na kalasingan niya. Napatikim si Glyza. Elson, may ginawa ba tayo kagabi? Lakas loob niyang tanong. Sadyang di na siya makapagtimpe. Pakiramdam ni Glyza hindi siya matatahimik hanggat hindi niya nakukumpirma ang totoong nangyari kagabi. Agad naman lumingon sa kanya si Elson. Tangan-tangan ng platong may laman na pancake. Yes, di mabasa ang emosyon sa mukha nito. Tinawid nito ang kanilang distansya. Tumigil to sa kanyang harapan. Yumukod at hinuli ang kanyang tingin. Yes, Isabel, marami tayong ginawa. Napakarap naman si Glyza sa narinig. Pakiramdam niya tinambol ang kanyang dibdib. Like what? Muli niyang nausisa kahit naalala niya naghalikan sila at tumantong silang dalawa sa kama. Naalala niyang wala siyang saplot habang nasa ibabaw niya ang lalaki. Wala ka bang maalala? Tuluyan ang nilapag ni Elias ang hawak itong plato. Medyo may naaalala. Then that's it. Hindi mo na kailangan magtanong. The answer is obvious. Gosh, bulalas ni Glyza. Naramdaman niya ang pag-iinit ng kanyang mukha. Kumpirmadong hindi lang siya nananaginip kagabi. Lasing ako at di ko alam ang ginagawa ko. Depensa niya sa sarili. Nahulaan na niya ang nangyari matapos ang marubdob nilang halikan. Ikaw nagpumilit na gawin natin yon. Mabilis siya napatayo mula sa pagkakaupo. Dapat nagpigil ka. Ikaw tong hindi lasing. Naramdaman ni Glyza ang paglabas ng mga butil ng pawis sa kanyang noo. Ikaw ang mismo nagubad ng damit mo, Isabel. Lalo nag-init ang pisngi ni Glyza sa narinig. Mariin na lang siyang napapikit nang sumagi sa alaala niya ang ginawa niya kagabi. Nakakahiya. Piping usal niya sa sarili. Napatikim siya pamabigyan siya ng composure ang sarili. Nang tumitig na siya sa kanyang bodyguard, wala naman siyang nakitang panguhusga sa mga mata nito. Tell me, nakailang rounds tayo kagabi? Otomatikong gumuhit ang gatla sa noon ni Elias. What? Teka, naglagay ka ba ng protection? Gosh, paano kung mabuntis ako? Bigla siyang namroblema sa maaaring kahinatnan ng kanyang ginawa. Napailing naman si Elias. Hindi ka mabubuntis, Isabel. Paano ka nakakasiguro? Bakit? Baog ka ba? Muli na lamang napailing si Elias. Stop overthinking. You will not get pregnant. Umupo ka na't kumain na agahan. Tila naman ang hihinang bumalik sa pagkakaupo si Glyza. Hindi mo kasi naiintindihan. Tila walang lakas niyang turan. Di naman masamang mabuntis, ngunit ayaw ni Glyza ang ulitin ang una niyang pagkakamali noon. Ayaw niya nang bigyan ng isa pang kahihiyan ang kanilang pamilya. Kung ba't ba naman kasi nagubad siya kagabi? Napahilot siya ng sentido dahil sa kanyang kagagahan. Hindi ka mabubuntis, Isabel. I assure you that. Automatiko si Glyza ang napabaling sa kanyang bodyguard. Paano ka nakakasiguro? Gumuhit ang pigil ng ngiti sa labi ng lalaki. Bakit? Nakakabuntis pa ang halik? Napaawang ang labi ni Glyza sa narinig. Muli siyang napatayo. Anong sabi mo? You mean, oh thanks God. Napailing na lamang si Elias. Susunod kasi, huwag kang masyado magpakalasing. Nasapo naman ni Glyza ang kanyang dibdib. Pakiramdam niya nakahinga siya na malawag. Pinakaba mo ako, Elton. Muli siyang napaupo, ngunit nanatili siyang nakatingin sa lalaki. But I was naked last night. How could you able to resist me?
I respect you, Isabel. Maikling turan ng lalaki bago to kumuha ng baso para magtimpla na ng kanyang inumin. Di naman maiwasan ni Glyza ang mamangha dahil sa narinig. Namalayan na lang niya ang sarili na kangiti. I'll just take this call. Di na hinintay pa ni Elias ang sagot ng modelo. Nagmadali siyang lumabas upang sagutin ang tawag. Ngunit nagawa pa niyang lingunin ang babae bago niya tuluyang pindutin ang accept button ng tawag. Good morning, boss. Bumungad sa kanya ang tinig ni Justin mula sa kabilang linya. Why did you call, Justin? Si boss naman. Di mo ba ako na-miss? Kahit di ni Elias nakikita ang kanyang tauhan, tila nakikita nitong nakangiti nitong mukha. Justin! Saway niya rito. Nakakalimutan yata ng tauhan niya na kailangan nilang mag-ingat. Si boss talaga Update lang po ako tungkol sa abente. Nakanda ng lahat, boss. Petsa na lang hinihintay. Muli naman naalala ni Elias ang winika ni Shera kagabi ng malasing ito. No, Justin. We need to cancel the transaction. Boss? Tila hindi to makapaniwala sa narinig. You heard me, Justin. Ilang buwan natin tong pinagandaan, boss. Mukha kasing nalaman ni Gian ang transaksyon natin sa 20th. We have to change the plan. Kung pwedeng agahan, mas maganda. Okay, boss. Copy. Umawang ang labi ni Elias upang magsalita, ngunit natigil na makarinig ng yabag. Nang lumingon, bumungad sa kanya si Isabel. Eljon, sinong kausap mo? Tila naman nanuyo ang lalamunan ni Elias. May narinig ba ito? Napanunok na lamang siya. Ah, my brother. Tango naman si Glyza. May kapatid ka pala. Mabilis naman tumango si Elias. Ganun ba? Buong akala ko ulila ka ng lubos. Akala ko namatay ang buong mong pamilya sa sunog. Akala ko ikaw lang nakaligtas sa sunog. Di nakaligtas sa kanyang paningin ang pangunot ng noo ng modelo. Naparanok si Elias. Mukhang namali yata siya na sinabi. Yes. When I say brother, he's like a brother to me. Kasama ko dati sa trabaho na para naging kapatid ko na. Mariin namang napatitig sa kanya si Isabel na para siyang sinusuri. Really? Yes. Mabilis siyang tumango upang mapaniwala ito ngunit tila hindi naman yon lumalab sa dalaga. Nagbitaw ito ng tanong na magpapakabog ng puso ni Elias. I'm sorry to ask this, Eljon. May tinatago ka ba? Ano namang itatago ko? Sinalubong ni Elias na nagdududang tingin ni Isabel. Kamante niyong nilagay ang sa kanyang bulsa ang cellphone kahit na hindi pa tapos ang pag-uusap nila ng kanyang tauhan. At nang di umimik ang babae, muli itong nagsalita. Wala naman yata akong matatago dahil ginawa naman ako ng background check. Alam ko namang pinaimbestigan ako ni Sir Gian. I won't be hired kung may kaduda-duda sa pagkatao ko. Napabuntong hininga naman si Glyza. May punto ang kanyang bodyguard. Sadyang nag-overthink lang siguro siya kaya't kung ano-ano ang pumapasok sa isipan niya. Napahilot si Glyza ng kanyang sentido. Oh, I'm sorry. Kung ano-anong pumapasok sa isipan ko, pagsuko niya. Masakit ba ang ulo mo? Bumalik na tayo sa loob para makainom ka ng painkiller. Inilahad niya ni Elias ang kanyang kamay. Mabuti pa nga siguro. Pero parang gusto ko kung hilutin mo na lang ang ulo ko. That's more relaxing. Sige, kung yan ang gusto mo. Tara? Muli ni Elias minuwestra ang kanyang kamay upang doon humawak si Isabel. Tara! Umangat ang kamay ni Glyza at pinatong yon sa nakalahad na kamay ni Eljon. Nasa ganon silang ayos nang makuha ang atensyon nilang pagtawag. Gia, Miss De Castro. Tinig yon ni Shera. Automatikong binawi ni Glyza ang kanyang kamay. Nang bumaling sila ng tingin ng sekretarya, kitang-kita ang tensyon sa mukha nito. Patunay doon ang butil ng pawis sa kanyang noo. We need to talk, Miss De Castro. Di naman naiwasan ni Glyza ang kabahan. Anong sasabihin ni Shera na tila napaka-importante? Bakit? Bumaling naman si Shera kay Elias. Iwan mo na muna kami, Mr. Domingo. Hindi kumilos si Elias sa tila wala itong planong sundin ng utos ng sekretarya. Gumuhit ang pagtutol sa mukha ni Glyza. Tingin niya wala siyang dapat itago sa kanyang bodyguard, ngunit mabilis na nagsalita si Shera. Eljon can stay. This is an important and personal matter. Putol ni Shera sa kanyang sasabihan. Lalo tuloy kumabog ang kanyang dibdib. Personal. Ibig sabihin ba'y may kinalaman sa misyon nila ang sasabihin nito? Bumaling si Glyza kay Eljon. Iwan mo muna kami, Eljon. Pinilit niyang ngumiti upang wag tong makahalata. Usapang girls lang. Napatango naman si Elias bago siya humakbang palayo sa dalawa. Nang tuluyan makaalis si Eljon, marahan namang kinuha ni Shera ang mga kamay ng kanyang kaibigan. Glyza, panimula nito. Tila lalo naman kinabahan si Glyza. Pakiramdam niya, may malaking problemang sasabihin sa kanya sa Shera.
Naparunok siya. Ano meron? Kasi tumigil to na tila nag-aalangan ng sasabihin. May problema tayo, Glyza? Tila umabot sa langit ang kabog ng dibdib ni Glyza. Anong klaseng problemang meron sila? Bago siya nakaimik, muling nagsalita sa Shera. Ang mga bata, ano nangyari? May sakit ang mga bata? Tila pinanlambutan ng buto si Glyza sa narinig. Muntikan siyang matumba ngunit maagap siyang nahawakan ni Shera. Sabihin mo ano ang nangyari? Na paano mga anak ko? Lagnat lang naman daw pero nagkahawaan sila. Nauuso raw kasi talaga ang lagnat doon. Pero ang problema, hinahanap ka raw nila. Pupuntahan ko sila. Mabilis namang saad ni Glyza. Kahit di nila ako hanapin, pupuntahan ko sila. Hindi ako mapapakali hanggat di ko sila nakikita. Maybe you can have a video call with them? Umiling-iling naman si Glyza. Hindi. Gusto ko silang makita at mahawakan. Napabuntong hininga naman sa Shera. Alam mong di ganon kadali ang gusto mo, Glyza. Nangislap ang mga mata ni Glyza na tila ba anumang oras ay maluluha siya. Pero ang mga anak ko, kailangan nila ako. Ako ang nanay nila. Dapat andun na ako lalo na't may sakit sila. Tuluyan na siyang naluha. Pakiramdam niya nadudurog ang kanyang puso. Pakiramdam niya napakawalang kwenta niyang ina. Wala na ngang ama ang mga anak niya. At siya lang ang meron sila ngunit hindi niya pa magampanan ng maayos ang kanyang tungkulin. Gawan natin ang paraan, please. Di pa rin maampat ang kanyang luha. Kagad naman siyang niyakap ni Shera. Tahan na. Inagod nito ang kanyang likod. Huwag ka nang umiyak. Baka biglang lumabas si Mr. Domingo at makita tayo. Sa halip na tumigil, tila naman lalo na iiyak si Glyza. Please, Shera. Gawan natin ang paraan. Napabuntong hininga na lamang si Shera. Alright. Titignan ko kung anong magagawa ko. Humiwalay ng yakap si Glyza sa kanyang kaibigan. Di pa rin maampat ang kanyang luha. Ang mga anak ko, kamusta na kaya sila? Sana nandun ako para alagaan sila. Hinagod ni Shera ang kanyang balikat. Shh! Tama na, okay? Gagawin ko ng paraan para makalabas ka ng bansa nang hindi naghihinala sa Gian Alvaro. Salamat, Shera. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Tama na. Iwan mo na kita saglit. I need to arrange things. Lumipas ang ilang oras at sumapit ang dapit hapon, ngunit wala pa rin Shera na bumabalik. Lalo tuloy naramdaman ng pagkainip ni Glyza. Kung pwede lang hilahin ng oras, kanina pa niya nagawa. Nagpabalik-balik nga siya ng lakad. Hindi siya mapakali habang kinakagat-kagat niya ang kanyang hinlalaki. Sa isip niya, kanina pa niya inuusal ang dasal na sana ay bumalik na sa Shera. What is the problem? Tinig yun ni Eljon na kanina pa naguguluhan sa kanyang kinikilos. Agad naman si Glyza na napalingon sa lalaki. Wala, mabilis niyang sagot. Pinaning kita naman siya nito ng mga mata. Sigurado ka? Yes. Tumango siya upang mapaniwala ang lalaki. Ngunit hindi siya nagtagumpay. You know you can trust me. Pwede bang sabihin sa akin kung anumang problema mo? Baka sakaling makatulong ako? Natigil si Glyza sa pagkakpang. May maitutulong nga bang bodyguard niya sa kanyang problema? Tingnan niya wala. Dahil hindi naman niya ito matutulungan na lumabas ng bansa at makita ang kanyang mga anak. Wala to, Eljon. Huwag mo na lang akong intindihin. Kitang-kitang lungkot sa mata ni Glyza sabay ng pag-upo nito sa sofa. Kung maaari lang siyang mag-manage kanina pa niyang ginawa. I don't believe you. Parang di ikaw ang Isabel na kilala ko. Epekto lang siguro ng hangover. Pero bakit simula kaninang umaga hindi ka pa kumakain ng kahit ano? Napapaghalataang may problema ka. Pinilit naman ngumiti ni Glyza. Yun ba? On diet lang ako. Akma magsasalita na si Elias nang tumunog ang cellphone ng modelo na nakapatong sa center table. Nang bumaling doon si Glyza, nakarehistro sa screen ang pangalan ng manager Crystal. I'll just take this call. Pagpapaalam ni Glyza sa harap bago niya tulungan sagutin ang tawag. Good evening, Miss Isabel. Masigla ang tinig ni Crystal sa kabilang linya. Hello, Crystal. Busy ka ba, miss? Baka gusto mong tanggapin ang modeling sa Singapore. Singapore? Tama ba ang kanyang narinig? Come again? Kailangan ng Filipina model sa Singapore, miss. Tila naman sumilip ang pag-asa sa puso ni Glyza. Paano nangyari nagkaroon ng offer sa modeling at sa bansa pa kung saan naroon ang kanyang mga anak? Urgent kasi. Kung papayag ka, aalis ka na ngayong gabi. May darating na chopper dyan para sunduin ka. Pero di kita masasamahan, ha? Huwag ka mag-alala dahil may mag-guide naman sa'yo doon. Yes, Crystal, I am interested. I will accept the offer.
Kung ganon, ipapasundo na ba kita? Yes, yes, Crystal. Hurry up, please. Tuluyang napangiti si Glyza. Para siyang maluluha sa saya. Sa wakas, ilang sandali na lang makikita niya na ang kanyang mga anak. Ngunit di niya maiwasang mapaisip. Sobra naman kasing coincidence ang nangyari. Maaring yun ang sinabi ng kanyang kaibigan, ngunit ang tanong, anong mga hakbang ginawa ni Shera? Tiyak may nilapitan to at hiningan ng tulong. Ang tanong, sino nasa likod ng modeling offer? Lalo nakaramdam na saya si Glyza nang tuluyang lumapag ang sasakyan nilang chopper. Lumapag yan sa rooftop ng hotel na kanilang tutuluyan na ayon kay Crystal, pinabook mismo ng agency. Tamang-tamang lugar dahil halos 1 kilometro lang ang layo ng bahay na tinutuloy ng kanyang ama at mga anak. Hurry up, Eljon! Di na ni Glyza ang inintay magsalita si Eljon. Mabilis siya naglakad, tila may hinahabol na oras. Di naman naiwasan ni Elias ang magtaka sa kanyang inasta. Di mo naman kailangan magmadali, Isabel. Bukas pa naman ang photoshoot mo, di ba? Napahinto si Glyza sa tinura ng kanyang bodyguard. Pinilit lang niyang ngumiti ng lingunin ng lalaki. Oo, ano kasi, gusto ko na magpahinga. Napagod ako sa biyahe. Buo na ang plano ni Glyza. Hihintayin niyang makatulog o malingat ang kanyang bodyguard, tsaka siya tatakas para puntahan ang kanyang mga anak. Di naman umiiyak si Eljon. At muli siyang nagpatuloy sa paglalakad. Di na rin siya umimik pa hanggang sa marating nila ang silid na kanyang okupado. Ganon din si Eljon na nakasunod sa kanya habang bitbit nito ang kanyang maleta. Sandali itong bumaling sa gilid ng kama. Then, pwede mo na akong iwan. Matutulog na ako. Dumiretso siya ng upo sa kanyang kama. Are you sure? Hindi mo ba ako utusan? Gumuhit naman ang gatla sa noon nitong modedelo. Utusan saan? To prepare your bath. Oh, bakit nga ba nawala sa isip niya na nakasanayan nitong ihanda ang kanyang pagligo bago siya matulog din doon? Oh yes, munti ko nang makalimutan. Buti na lang naalala mo. Peke siyang napangiti. You better get in your job, Eljon. Kaya't sige na, ready what you need to prepare. Please hurry up. Di na umimik si Elias. Agad niyang tinungo ang banyo ng hotel room upang ihanda ang bathtub. Makalipas nga ang ilang sandali ay muli niyang binalikan ang modelo. Your bath is ready. Agad naman si Glyza na tumayo mula sa kama. Thank you, Eljon. Pwede mo na akong iwan? Okay, just call me if you need me. Kumilos ang lalaki upang lumabas na ng silid. Pinihit nito ang pinto at agad na binuksan iyon. Ngunit natigil si Elias nang bumungad sa kanya sa Shera Galvez na nasa labas ng silid. Nakataas ang kamay nito at tila akmang kakatok. Shera, you're here? Agad lumapit si Glyza sa pintuan. Agad namang binaba ni Shera ang kanyang kamay. Yes, ma'am. Pinasunod ako ni Sir Gian. Wala itong kangiti-ngiti. Sige na, Eljon. Iwan mo na kami ni Shera. Tatawagin na lamang kita kapag may kailangan ako. Tanging tango na lamang ang itinogon ni Elias. Nang tuluyan nang siyang makalabas ng silid, agad namang pumasok si Shera. Kaagad din itong sinara ang pinto. Mabuti na rin at nandito ka, Shera. Mas kampante ako. Ngayon, mabuti na nga lang kamot inutusan ako ni Gian. Nagwa pa niyang magpaalam kay Gian bago dumating ang kanilang sasakyan. Di naman siya pinigilan ng lalaki. Ang totoo, ramdam nitong suportado siya sa pagmamodelo niya. Pero tell me, Shera, paano mo nagawa ng paraan na makapunta ako dito? Napabuntong hininga naman sa Shera. Ang totoo niyan yung modeling, hindi totoo yon. Automatikong gumuhit ang gatla sa noo ni Glyza. What do you mean? Palabas lang yon? Di naman natin pwedeng kakuntsaba si Crystal dahil hindi natin sigurado kung kakampi natin siya. Kung ganon, sinong tumulong sa akin? Napalunok naman si Shera. Sorry, Glyza. Mahinang saad ni Shera. Kitang-kitang sensibilidad sa kanyang mga mata. Pasensya ka na pero kailangan kong lumapit sa mga Villanueva para humingi ng tulong.